Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala ang inyong Sir PT for another night of review. Mga kapatid, ito na po talaga. Ilang araw ko nang sinasabing huli na. Sabi ko ng isang araw, last day na ng review. Sabi ko kahapon, last day. Pero syempre, I would like to give you more and more and more and more. And tonight, mga kapatid, ito na talaga, sagad na. Bakit? Kasi mamayang umaga na ang gera. Na-miss ka namin agad, sir, sabi ni Christine. Miss na miss ko rin kayo at lalo ko pa kayong mamimiss. Mga kapatid, for tonight, what matters most is not na mag-aaral pa tayo ng sagad and so on. Because 99% ng pag-aaralan natin ngayon ng math, analytical and so on, hindi mo madadala bukas most probably. Bakit? Simple lang kasi late na. So anong gagawin natin ngayon? I-discuss natin ngayon yung mga mangyayari tomorrow and then bibigyan kita ng mga tanong galing sa huling bulong. Anong mga tanong yon? Yung mga common questions na lumabas before. Ibibigay ko sa iyo dito bilang regalo at para madala mo hanggang sa araw ng exam. Okay? So kapatid, with all of that said, magandang gabi muli sa inyong lahat. At for our final preparation, simulan na natin to. Now, may nagsasabi, sir, bakit hindi mo bigay sa amin yung huling bulong? The answer is, it will be unfair. Merong mga nagbayad for that, for first and second and final battle and huling bulong. And kung ibibigay ko sa lahat, I will be unfair to them, I will be unfair to myself and everyone. So ngayon, ginawan ko kayo ng sarili nyo. Okay? Para naman dagdag tulong pa rin sa inyo, mga kapatid. Okay, let's move forward. Now, kapatid, yes, thank you, Gabriel. Now, kapatid, tomorrow, mamaya matutulog ka. Right after this, you will do two things. Una mong gagawin, pwede ka matulog at magigising ka ng umaga or balikan mo yung mga subject na mahina ka. Huling preparation. After that, syempre matutulog ka na. And then, gigising ka. Take note of this. Gumising ka ng maaga kasi bakit? Hindi mo alam kung kailan traffic, hindi mo alam kung kailan walang masasakyan, lalo na kung malayo ka sa school. Take note of that. Very important. And do not come to the school na late. Bakit? Marami na po ang na-default, hindi nakapag-exam. Dahil for the small reason of being late. Late, tang-ina. Isipin mo, akala kasi ng ibang tao, ay hindi, okay lang yan, papasukin ako. Tanga! Sayang lahat ng effort mo! Kasi na-late ka. So take note of that, no? Sayang lahat ng pagod mo pag-file. Puro ang pogi. Alam ko naman pogi ako. Nang ina nyo eh. Puro kayo pambobola eh. So, sayang lahat ng preparation mo kung late ka. Tapos isipin mo, kapag late ka, yung utak mo, paglapag mo doon, aligaga ka sobra. Paanong aligaga, Sir PT? Simple lang. Itong inalita ko lito. Diba? Punta ka ng maaga, umupo ka doon, manahimik ka, umidlip ka. Ang importante, nandun ka na sa classroom. Next! Pagdating mo sa classroom, what do you do? Upo ka doon. May mga magdadaldalan doon, discussion ng question and so on. Pwede kang sumama pero ang payo ko wag. Manahimik, pumikit, magdasal. Bakit? Anong kino-compose natin dito? Simple lang, yung peace of mind mo. Sila, ginigera na nila yung utak nila, wala pa yung exam, low moral na sila. Ay, hindi ko alam yun, hindi ko alam. Diba? Ikaw ano? Payapa ang utak mo, kalmado. Tapos mamaya, darating na yung proctor. Yung proctor, may instructions yan, magpapa-fill up, kukuha ng fingerprint, ng picture, alam nyo na yon. Okay? And then, ibibigay nila, kapag malapit na, ibibigay nila yung test booklet sa inyo. For one reason. Para i-check kung may kulang na pages. Now, habang chine-check yung test booklet, bagalan mo lang. Bagalan mo lang ang pag-flip ng pages. Bakit babagalan, Sir PT? For one good reason.
masisilip mo na agad first hand yung mga tanong. Alam mo na doon kung saan yung numerical, verbal. Alam mo na ngayon, kapatid, kung saan makikita yung mahihirap na tatanong, kung saan yung madadali. Yung unang scan mo na yon is very powerful. It will give you what? Yung parang overview ng laban. Kung may gera man, di ba? Bakit hindi pwedeng buksan? Papacheck nila yan sa unahan. Lagi po yan nangyayari. Bago po yung kapag lapag nun, papacheck nila yan. Hindi mo bubuksan syempre after i-check. Pero bago yung exam, may checking po yan ng nangyayari. Okay? So i-checking, wag naman sobrang dahan-dahan na obvious. Sakto lang, yung nai-scan mo yung pages. Di ba? So scan mo, take your time, tignan mo na yung mga tanong, may overview ka na. Nai-scan po yan, hindi pwedeng hindi. Ang hindi lang pwedeng galawin, kapag nakalapag na, nakatalikod, yun, bawal na. So kapag inalaw nila, yun, scan mo. Now, pag ring ng bell, what do you do? Simple lang, kapatid. Magsagot ka na. At huwag mong kakalimutan, take note of this. Napaka-importante at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, what? Napaka-simple lang. Kapatid, kapag hindi mo agad masagutan yung tanong within 30 seconds, what do? You skip. Kasi down the line, there will be questions na mas madali. Priority mo. Tinatanong ako ng tinatanong. Laging sinasabi, Sir, anong area unahin ko? Sir, anong area unahin? Parang baliw. Ilang beses ko nang sinabi, hindi nga per area ang civil service gaya ng NAPOLCOM. Ang civil service, 3 beses mo iti-take. Sa unang take, puro madadaling question para may sure points ka. Sa pangalawang take, naituro ko na sa inyo to. Ito yung mga tanong na time-consuming pero kaya mong sagutan. At sa third take, ito yung mga exam na in-skip mo at time killer at kailangan mo nang gamitan ng elimination at ancestor. Take note of that. Okay? Walang area dito na madali o mahirap. Yung pinakamadadaling munang sagot ang uunahin mo. Yun lang yun. Okay? Now, may baguhan dito, pwede daw sulatan ng test paper. Ilang beses ko bang sasabihin na may 2 ibibigay sa'yo? Uulitin ko lang. Merong 2 ibibigay sa inyo doon. Isang answer sheet at isang test booklet. Okay? Yung test booklet, pwede kang mag-solve doon. Pwede mong sulatan. Yung answer sheet, kahit na anong mangyayari, wag mong dudumihan. For the love of God, wag mong dudumihan yung answer sheet. Baka hindi mabasa yan. Ng alin? Ng machine. So take note of that. Ang huling recording, sabi ni Dio, ulul! So again, answer sheet, kapatid. Wag mong dudumihan. Now, pwede kang magkamali sa isang number. Paano gagawin? Kunyari, may 5 number doon. Okay? Yung isa, nasagutan mo na agad. Pero nakita mo doon sa test booklet, uy, mali. Pwede mo pong burahin. Okay? Gaganyanin ang gagawin. Now, anong gagawin mo? Punta ka sa kabila, sasagutan mo. Anong gagawin ng pagbura? Lalagyan mo lang ng X, kapatid. Alfred Dalisay, nabanggit ko yan sa live before, na sinadya yung iba dyan. Don't worry, ibibigay ko dyan din yung corrected. Do not worry. Mamaya. Okay? Kung hindi ka nakatendong mini live, nabanggit ko yan doon. Now, again kapatid, kung lagpas sa below, wag naman sobra, konti lang. Pero pag magbubura, ganyan ha. Isa lang per number. Now, forward tayo. So again, take note of this. Wag kang magpapastak sa isang tanong. Wag mong kakalimutan to bukas. Bakit? Common na error ng first timer at mga retaker. Ano yon? Wala ba akong libro dito? Common. For example, ito yung test booklet, no? Test booklet. Pagdating nila sa isang tanong, sobrang hirap nung tanong na yon. Ano nangyari? Tangina, ano ba to? Babaliw na ang ngago. Ano nangyari? Naubos yung oras sa isang tanong, tapos, wala na, na-stuck na dun.
Utang ina, ano ba to? Hindi ko kayang sagutan to. Utang ina. Diba? Ganun nangyayari. Do not forget this. 1 point is equals to 1 minute. Kada isang minuto na sasayangin mo, you are losing 1 point. Do not forget that, kapatid. Bawat isang minuto, 1 point. So, anong gagawin mo? Hindi mo nga masagutan within 30 seconds. You skip. Down the line, sa mga ibang part ng test booklet, may mga mas madaling tanong. Okay? So, tandaan mo yun. Sir, anong gagawin ko? Simple lang. Kunyari, nag-skip ka. Number 25. Lagyan mo ng gilid sa bilog. Lagyan mo ng marka. Tapos, sa first page, ganito ginagawa ko. Sa first page ng test booklet, yung, di ba, ito yan, pagbukas mo. Ito yung front, ito yung harapan. Harapan to, di ba? Yung first page, dito ko nilalagay yung mga number na in-skip ko. For example, nag-skip ako 25, susulat ko yan doon. Nag-skip ako 26, lagay ko yan doon. Nag-skip ako 33, lagay ko yan doon. Bakit? Mas madali balikan pag nakasulat na yung mga babalikan mo dito. Nung nag-exam ako, ganun yung ginawa ko. Okay? Tapos, yung mga number na yon, syempre, lagyan mo din ng linya para pag binalikan mo, mas madaling makita. Either bilugan mo na halatang halata or linyahan mong ganun. Bakit? Kasi gusto mo na kapag bumalik ka na, madali mo na makikita. Di ba? Yun lang naman yun, kapatid. So, markahan mo para mabalikan mo mamaya. Now, take note of this. Karamihan sa mga bumabagsak, tatandaan mo lagi, nagsayang ng oras. Hindi ka magsasayang ng oras this time. Okay? Nabanggit ko na yan, admin. Ba't admin pangalan mo? Huwag pong susulatan yung answer sheet po. Kinang ina! Huwag nga lalagyan yung answer sheet ng dumi. Mamarkahan naman. Test booklet lang ang pwede. Ilang beses ko ba sasabihin? Huwag dudumihan! Ano ba? Di makaintindi. Hindi pwedeng dumihan yung answer sheet. Anak ng... Yung test booklet lang yung answer sheet, huwag yung dudumihan kahit anong mangyari. Okay? Now, forward tayo, kapatid. Now, so again, matulog ka. Siguro alas 10, alas 11, tulog ka na. Kalma, wala kang problemahin doon. And then, ito yung sinabi ko sa inyo. Naalala nyo nung synonyms, antonyms exam? Naalala nyo yun? Basahin mo yung tanong ng mabuti, huwag kang padalos-dalos. Be careful of the traps. Sorry na, Bianca. Now, naalala mo, pinag-exam ko kayo twice. Ano nangyari? Nung pangalawang exam, akala mo the same questions, pero nagkamali ka. Why? Kasi hindi mo binasa carefully. May mga trap ang examiner. So, para hindi ka matrap, gamitin mo yung coconut mo. Now, hindi ko nasasagutin yung mga tanong na wala sa hulog, ha? Pag wala sa hulog, pass. Now, sabi kapag medyo lagpas sa bilog, kunyari ito yung bilog, tapos nilagpasan mo ng ganito, pwede ba yan? Pwede ba yan? Hindi pwede yan, kapatid. Okay ng ina. Okay ng ine. Alam mo ang problema sa labas sa bilog, di wag mo ilagpas! Putain na, lagpas. Wag mo ilagpas, tapos! Next. With all of that said, yun lang naman yun. Final reminders for you. Okay? Napaka-basic. Now, ilan sa mga tanong dito ay na-discuss ko sa huling bulong. Bibigyan ko kayo ng most common na lumabas ng mga nakaraan. And sana lumabas uli sa'yo. Kasi bakit? Kung may lumabas man dito na kahit isang tanong lang, bonus 1 point. Yung ibang nag-exam, wala silang bonus. Ikaw meron. Diba? Malaking bagay na yun. Kung may lumabas dito na 5, puta, solid. Kung may lumabas sa 10, thank you Lord, paldo. Diba? Talo mo pa yung mga nag-10 years sa government na plus 10. Diba? So hopefully maraming lumabas dito sa huling bulong mini natin, kapatid. And with that said, kapatid, short prayer tayo. Thank you for a reminder, Joseph. Bago tayo hindi, mamaya na lang sa dulo. Para mas special. Okay? So, forward tayo. First question,
Very basic. Bigyan lang kita ng 10 seconds para sagutan. Sagutan mo, go. 10 segundo! Lumabas po ito nung nakaraang exam. Ang tanong ay simple lang. Sino ang mga hindi required mag-file ng salain? Yun ang tanong. Napaka-basic. The answer is no other than, take note of this. Ito pong mga honorary official. Please take note. Ang mga contractual po, meron pong iba sa kanila required mag-file pa rin. Sir, sino ba ang hindi required? Kung napanood mo yung general information essential, tinuro ko yun doon. Ang hindi required ay mga temporary and casual workers. Dagdag mo na rin those who work for honorary capacity. Yun lang yun. Next! Sagutan mo kapatid, go! 10 seconds. Very basic question. Mga suki sa exam kung tawagin. Ang tanong, anong prinsipyo sa 6713 ang nagsasabi na dapat daw mabuhay ng payak ang mga government official according sa kanilang sweldo at posisyon? The answer, kapatid, ito mamuhay ng payak, simple living. Yun lang naman yun. Now, ang professionalism, ang tatandaan mo dyan keyword, highest degree of excellence pag lumabas. Okay? Highest degree of excellence. Ito naman, above personal interest, ang keyword rito. Uunahin mo yung iba, maliban sa'yo. And responsiveness to the public, ang keyword mo dyan is adequate service. Sapat na tulong. So, yun yung mga keyword, pwede mong i-take note, kapatid. Now, forward tayo. Sagutan mo. 10 segundo lang. 10 segundo, kapatid. Sagutan mo, dali. Basahin ko yung tanong in 5, 4. Teka lang, laki na mukha ko. Yan. 3, 2, and 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi direct form ng legislation ng tao? Now, nabanggit ko na sa inyo at naituro ko na ang mga tao ay pwedeng gumawa ng batas through initiative, referendum, recall. Okay? Dagdag mo na rin si plebiscite at eleksyon. Now, ito yung direct power ng tao, 5. Ngayon, kapatid, sino ang hindi saklaw nito? Ito si ordinance. Bakit? Ito ay hindi galing sa tao, galing to sa LGU. Okay? Ordinansa yan ng mga local government unit. Now, sir, may tanong mo, ano ba yung mga hayop na po inang direct legislation na yan? Number 1, initiative. Taong bayan, kunyari ako, gagawa ng batas, and then ipapatupad natin by voting. Ano naman yung referendum? You approve or reject a law. For example, hindi maipasa-pasa yung anti-political dynasty. What do we do? Simple lang. Taong bayan na ang magbobotohan. Now, sir, ba't hindi nangyayari yan? Simple lang, hindi sinasabi ng mga congressman. Kasi knowledge is power. At kapag alam ng mga tao na may kapangyarihan silang gumawa ng batas, pwede na natin silang mapalabas. Sir, ano pong ibig sabihin ng recall? Simple lang naman. Kung may election, ilalagay mo yung tao sa posisyon, may recall kung saan tatanggalin siya. Pwede po tayo na magbotohan para alisin yung mga nakaupo. And lastly, plebiscite, kung gusto nating baguhin uli ang Constitution. So mga tao, direct power of the people na yan. Next! Forward. Sagutin mo, 5 seconds, go. Sabagitin mo, kapatid! Now, according sa 1987 Constitution, take note, walang tao ang pwede mong kunin ang buhay, kalayaan at ari-arian nang walang alin. Ang sagot ng mga nagkamali ay equal protection of the law. Wrong! Bakit? Take note, ang sagot dito, due process. Hindi mo pwedeng kunin ang buhay, kalayaan at ari-arian ng walang due process.
And take note, saan pumapasok yung equal protection? Pumapasok ang equal protection, sinasabi na kahit na sino, mayaman, mahirap, pangit, negro, negrita, ay pinoproteksyonan ng batas na ito. Yun ang equal protection. So, ibig sabihin, bago kunin ang buhay, kalayaan at kung ano man, kailangan po ng alin? Ng due process. Ang due process is your right to explain. Yes, recorded to, Izila, hayop ka. Right to explain. Ano ibig sabihin yan? Karapatan mo ipagtanggol ang sarili mo. Bakit? Kapag po walang due process at natripan ng polis, natripan ng gobyerno na alin, ikulong ka. Dahil walang due process, pwede nilang gawin. Pero nilagyan natin ng due process. So, yun po ang tamang sagot. Now, forward tayo, kapatid. Number 5, sagutin mo. Lumabas po ito last exam. Galit ka, sir? Hindi! Ano daw po ang Filipino term for seatbelt? Ayun ka, William. Ang sagot, maraming nagkamali sa Facebook at sa exam, hindi po ito sinturong pangsasakyan. Ito po ay sinturon na pangkaligtasan. So please take note of that. Sinturong pangkaligtasan, kapatid. Now, let's move forward. Sagutin mo! Bigyan kita ng 5 seconds. Okay? Take your time. Sige. Now, take note of this, kapatid. The old professor decided to bequeath his rare collection of books to the university bago siya namatay. So may tao, meron siyang libro at nagapunta sa library. May context clues maliwanag, binigay. Temporary ba? Hindi, namatay na siya eh. So hindi yan temporary. Now, nagbenta ba siya dito? Wala naman sinabing ganon. Tinago niya ba? Wala din. Ano pinakasagot? Magpamana. Yun ang best answer, kapatid. When you say bequeath, pinapamana o ibinibigay. Take note mo yan. Okay? Next. Sagutan mo. 10 seconds. Go. Sagot. Dali. Pagkatapos ng taon-taon na pagtatrabaho abroad, nagdesisyon na si Maria na finally mag-emigrate sa Canada kasama ng kanilang family. Take note, nagtrabaho siya abroad at nagpunta sila ng Canada. Ano sagot? Simple lang. Alin? To leave one country for another. Lumipat ng bansa ang emigrate. Excuse me. Yes, tama ka, Nel. Lumabas po ito. Hindi ako nagbibigay ng hindi lumalabas. Next! Sabihin nyo sa akin kung lumabas to. Kayo magdesisyon. Sagot! Now, take note of this. Malamyos ang kanyang boses. Napakalma. May context clues ka na naman. Anong clue mo dito? Simple lang. May mga bata umiiyak, napakalma mo. Kapag malakas at matinis, kakalma ba yun? Hindi. Kapag magaspang, kakalma ba yun? Hindi. Ano sagot? Mahina ang kanyang boses pero nakakaakit. May isa pang term dyan, malambing. Yun lang po ang tamang sagot. Now, forward tayo, kapatid. Sagutan mo, sabihin mo sa akin kung lumabas. You know, pati po ito lumabas sa exam, sabi ni Naiza. Thank you for that, Naiza. Now,
Take note of this. Yung journalist daw po ay nag-travel kasama ng kanyang mga sundalo at take note of this, merong reporter sa military operation. Embedded. Anong ibig sabihin ng embedded, kapatid? Anong ibig sabihin? Simple lang. When we say embedded, hindi ito nakatago. Okay? Hindi ito temporary observing. Ang embedded, kasama. Kasamang-kasama nasa grupo nyo. Nakabaon. Putang ina, dyan ka magaling sa pagbaon. Forward tayo. Now, sagutan mo ito, kapatid. Dali! Dali, sagot. 5 seconds. Now, kapatid, sagutin natin. Take note of that. Lumabas po ito, sabi niya, syempre, nagtuturo ba ako ng hindi? Lahat yan lumalabas. Now, forward tayo. Ang kanyang muka, nakita niya yung lumang larawan. Kapag ba nakakakita ka ng lumang larawan, ano nararamdaman mo? Libog. Lumang larawan ng pamilya, nalibugan. Tag-ino. Gago. Kapag may nakita kang lumang larawan na nararamdaman mo, di ba, nostalgic. Nararamdaman mo na, ay puta, mahal ko, mga kapamilya ko, nasa na kaya sila, ganito, ganyan. Yun ang nararamdaman mo. So, ang sagot dito, hindi masaya. Take note of that. Hindi po galit, hindi naguguluhan, malungkot at mapanglaw. Yun po ang tamang sagot. Tang inaisipin mo, nakita mo yung picture mo nung bata ka, ano ka, Epstein? Kakainin mo yung sarili mo. Next! Sagutan mo. Sagot, sagot, sagot! Ito'y putang inang tanong na to. Lagi na lang lumalabas sa exam. Isa to sa mga suking, kapatid. Now, dove ay simbolo ng kalayaan. So for example, drawing ka ng kalapate. Diba? Ang ina kasing kalapati ito eh. Hindi ko alam ba't ganito eh. Okay. So, meron yan dito. Lagyan natin ng feathers. Feathers, tapos ulo ng kalapati, tuka. Ba't iba yung kalapati ko? Basta yan. Simbolo daw yan ng kapayapaan. Ano naman yung scale? Yung scale, yan yung hawak ni alin? Ni Lady Justice, yung timbangan na nagpapakita ng hustisya. Kapatid, forward tayo. Tungin to, nilalait yung drawing ko. Tignan nyo kung lumabas ba to, hindi. Forward. Dali. Lumabas to noong nakaraan. Itong tanong na to, maraming pinaiyak sa Facebook. Bakit? Sabi nila sa Facebook, ang sagot daw, ngal-ngal. Wrong! Wrong! Mali! Bakit? Ano ba yung tawa? Tangin ang tawa yan. Ano ba yung higik-gik? Yun yung hagik-gik. So yung tawa, normal intensity, yung hagik-hik, lower intensity. Diba? So intensity yung relationship nila. Ito yung saktong intensity, ito yung lower. Diba? Hagik-gik yan. Now, yung iyak, tag-ina, iniwan niya ako, mahal ko siya. Hindi ko matanggap. Pre, bakit ganon? Binigay ko naman lahat. Now,
Yun yung iyak. Ano yung ngal-ngal? Putang ina! Tangin na, pre! Putang ina, di ko na kaya! Bakit ko na nga mabuhay? Ayoko na! Yun yung ngal. Putang ina mo, nasipa ko yung camera. Yun yung ngal-ngal. Kasi bakit? Todo yung intensity nito. Ano tamang sagot? Ang tamang sagot, kapatid, is hikbi. Bakit hikbi? Kasi po, ang relationship dito, nag-lower yung intensity. So, dapat, yung iyak, maglo-lower din intensity. Ano may hikbi? Strong ako. Kaya ko to. Strong ako eh. Kaya ko to. Kaya ko to. Hindi ako iyak. Hindi ako iyak. Strong ako. Yan yung hikbi. So, yan yung relationship. Ang relationship here is intensity. Okay? Forward tayo! Sagutan mo to, kapatid. Go! Sagot. Yung limp is to cane and colds. Kayo magpapasabi kung lumabas to o hindi. Hindi ako. Kayo ang magsasabi. Now, lumabas yan, sabi ni Nel. Alam mo! Now, ano yung limp? Ika-ika. Ako yan. Pag ginagout ako, ika-ika. Now, ano yung ginagamit ng ika-ika para makalakad? Cane. Tungkod. Now, ano yung cold? Ito na yung parang trangkaso. Sinisipon, umuubo, nilalagnat. So, ano ang ginagamit? Dito maraming nagkamali! Bakit? Ang sagot nila nose. Putang ina mo! Ano ba yung... Bakit nose? Nose yung pamunas na mali. Di ba? Anong sagot? Ito po ay item. Ano yun? Alam mo na yun? Good item, pre. Ulul, gago. Drug addict ka, good item ka. Sir, nilibasan daw yan. Tado! Now, hindi tinatanong dito kung anong organ yung may problema. Ang tinatanong kung ano yung ginamit na solusyon. So, ang solusyon for cold, hindi yellow, hindi sakit, kung hindi tissue paper. Ang sagot po rito ay tissue. May mga sumagot ng bravo kasi sakit daw to. Which is true. Ito yung common na pagkakamali nila. Ang pagkakamali ng mga nagtitake ng word analogy, kinukuha nila yung salita na related. Wrong. You must know the relationship. Hindi po related. Paano related? Sinagot ng iba dahil cold, trangkaso, sakit yan. Hindi nila inanalyze alin yung relationship nung dalawa. Take note of that pag lumabas. Analyze the relationship. Ika-ika. Anong naging solusyon? Tungkod. May trangkaso. Anong solusyon? Pag sinisipon, tissue paper. Forward tayo. Sagutan mo! Kapatid, sagutan mo. Now, ito ay isa sa mga basic question na suki. Ito po ay part to whole. Now, maraming naglaban-laban sa Facebook. Ang sabi sa Facebook, ang sagot daw dito ay paragraph o essay. Huwag na natin isama yung phrase at clause, masyadong malayo. What is the answer? Hindi po yan essay! Bakit? Ang isang sentence, isang linya. Di ba? Now, kapag gumawa ka ng paragraph, may mga 3 to 5 sentences yan, kapatid. Pag nabuo yan, isang buong paragraph. So, anong parte ng paragraph? Sentence. Yung essay, masyadong malayo. Grupo na yan ng mga paragraph, kapatid. Gumagawa ka na ng kwento dun. So, ang sagot dito, yung parte at kabuuan niya, paragraph. Forward tayo. Now, sagutan mo. Meron kang 5 seconds, go. Dali! Napakadali lang nito, kapatid. Ayop ka, Joseph. Ayoko nga. Now, meron daw pong lagari yung karpintero. Okay? Yung lagari, may karpintero. Ano po yung isel? Madami pong nagkakamali sa isel. Diba? Sir, ano ba yung isel? For example, diba? Meron ka ditong bato. May bato ka dyan, tapos malaking bato yan. Okay? So, may bato dito,
Ayan, may bato. Now, yung easel, ginagamit mo yan, kapatid, kapag uukit ka doon sa bato. So, kunyari, ito yung pang-ukit mo, ito yung handle, yan. So, pag inukit mo yan, gusto mong gumawa ng forma doon sa bato. Okay? Now, maraming nagkakamali dito kasi sa exam, minsan iba yung choices. Minsan rock, minsan granite, marble. Pero anong sagot? Ano ba tong easel? Yung pang-ukit, di ba? So, ang nag-uukit dito, hindi po pintor, hindi mechanic, hindi scientist, sculptor po ang nag-uukit, kapatid. So, uukitin niya tong bato dito. Minsan, may puting bato, may maitim na bato, may pink. Depende sa gusto ng sculptor, kapatid. Okay? And with that said, tapos na tayo ngayong gabi. Ang bilis naman nun, oo. Kailangan ko magklase sa Napolcom. Kapatid, samahan mo ako sa maikling dasal na ito. Panginoon ko, may mga kapatid po ako nakikinig sa akin ngayong gabi. Lord, mamaya na po yung exam. Napakarami po sa kanila ang kinakabahan ngayon. Lord, ginawa niyo po akong 5-time top-notcher. Kasi nakita niyo na deserve ko, ginalawan ko, at kinulusan ko. Lord, kung ano man po ang ginawa niyo sa buhay kong milagro, sana po ibigay niyo po sa kapatid ko na nakikinig ngayon. Ito po, kapatid, na exam ay nakikita nila para po makapag-apply sa mas maayos na trabaho, para po ma-promote sa mas magandang posisyon. Lord, hindi po kayo madamot na Ama at ibinibigay niyo po kung anong deserve ng inyong anak. Naniniwala po talaga ako doon. At itong anak niyo po ngayon, Panginoon, nakikinig, na ilang araw na nagsasakripisyo ng pag-aaral, na ilang araw ng aligaga. Lord, mamaya po pagdating ng umaga, humihingi po sana ako sa inyo ng pabor, Ama. Konti lang po, Lord. Na sana mawala po yung kaba sa puso nila. Na habang sila po ay nagsasagot, kalmado ang puso, ang isipan, at alam ang mga sasagutan. Panginoon ko, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Nag-aral po kami, nag-effort po kami. Ngayon po, lumalapit kami sa inyo, Panginoon, ibigay niyo po sana ang para sa amin. Maraming salamat po, Ama. Amen. Mga kapatid, mamayang umaga na yung exam. Matulog ka na ng mga 11:00. Huwag mo nang patagalin masyado, huwag ka magpapapuyat. Kung iniisip mo na maghahabol ka pa ng lecture ng 12 pataas, stop. No. Huwag mong gawin yan. Kasi pag nag-e-exam ng puyat, yung utak mo hindi lalong gumagana. Mas okay na kalmado ang utak mo at nakatulog kaysa mag-e-exam ka ng sabog. Take note of that. Okay? And with that said, mga kapatid, I am blessing you with the miracles and blessing na binigay sa akin ni Lord. Sinishare ko sa iyo, kapatid, na nakikinig nito. Kapatid, pagdating ng araw ng exam, kasama ka sa makakapagsagot ng tama, uuwi ka na hindi malungkot at may ngiti sa iyong mga labi. Na kahit anumang mangyari, alam mo sa sarili mo na ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat at si Lord na ang bahala. And months from now, magtapos ng exam, kasama ang pangalan mo sa listahan ng mga makakapasa. Kapatid, pinapasa ko na sa iyo yung binigay sa aking blessings ni Lord. Maraming salamat sa pakikinig. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. And for the civil service lectures and review, this will be the last day na magkikita tayo. I'm hoping and praying na ibigay ito sa iyo ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo, Marichu, Lenon, sino ba to? Herbert, John Randall, Christine, kapatid Erico, humabol ka. Jason, Albert, Jelly. Sino pa to? Si May, si Kathleen, Michelle. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Mag-ingat kayo parati. Love you! Bye-bye! Tangina mo! Galingan mo! Boom!